From 2004, when I entered these halls, these hallowed halls, hanggang punto sa sinasabi kong 2023, we have kept the tradition. Ngayon po, kung ano-ano ng mga tanong ang ginawa, in 2023... So, ayun mga idol, nakita niyo yung ano ni Marcolita, di ba? So, ganun yung opinion ni Marcolita dahil palagi na lang ang gusto nila, kung ano yung gusto nilang tanong kay BP Sara, gusto nila isusundin kung ano yung proseso na gusto nilang sagot para sa kanila. Kaya itong si Paduano muntik nang ma-uppercut to ni ni Marcolita So ayan mga idol, tingnan niyo yung pahayag ni Marcolita. Yan, tingnan niyo. In connection to the earlier parliamentary inquiry, Madam Chair, I have already related the value of tradition. Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents collectively gathered by the House of Representatives over years, and the institution keeps them well. That is why, from my entry in 2004 or the 13th Congress until today, I have observed the observance. Ayun, titignan yung mga idol, di ba? Tignan mo yung ibang mga congressman na nandun sa Senate hearing. Halos sila ayaw nilang magpabor doon sa gusto ni Marcolita na ihinto na yung Senate hearing na ganun na proseso. Kaya lang, tatlo lang po yung parang pumayag. Ang nangyari, ito, tingnan nyo pa itong sinabi ni Marcolita dito. Ayan, tingnan nyo yung pahayag niya. Ayan. Of that well-kept tradition. The two highest positions in government, namely the office of the President and the office of the Vice President, were duly accorded with respect and deference. I have observed that. That's why I have relayed to you earlier. The Honorable Libanan, invoking courtesy, took him only 13 minutes to dispose the office of the Vice President. And that was quickly moved, quickly seconded by no less than our majority leader. That was in 2022. I'm not going by record, Madam Chair. 2023, I said... Di ba? Halatang halata na gusto talaga nilang idiin dito si BP Sara sa kanilang mga katanungan dito sa budget sa sa Office of the Vice President Diba, nakakaluka tong mga congressman na to Talagang binabayaran siguro to sila dito para ganito ang gagawin nila sa BP Sara natin Di ba? Halatang halata sa nila wala parang ayaw nilang tanggapin yung ni Marcolita No less than the presidential son, our own senior deputy majority leader stood up and said that in line with the time-honored tradition of according courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate the budget briefing of the OBP. And I can recall the Honorable Castro strongly objected. No, Manuel. No, that's in 2023. This is by the record. And she objected, but her objections were rejected by the committee because the committee already terminated the proceedings. And she kept on requesting, Madam Chair, that she makes at least her manifestation. And she was unable to do that because the proceedings were terminated. So that, what I am saying, from 2004, when I entered these halls, these hallowed halls, hanggang punto sa sinasabi kong 2023, we have kept the tradition. Ngayon po, kung ano-ano ng mga tanong ang ginawa, in 2023, 22 minutes. 2022, 13 minutes. Ito po,
Pinagawa yan na po yung budget earlier at ngayon we're about to quarrel again on the budget. Ang tanong ko nga po ngayon, dahil nga po sa nangyayari ngayon sa budget ng Office of the Vice President, and despite her manifestation that she will no longer defend her budget because she forgoed, or sabi niya, I will forgo my opportunity to defend the budget of the OBP for 2025 by way of question and answer, and I will leave to the House of Representatives to decide such proposal as presented. We cannot even accept such kind of answer, Madam Chair. What do we need her to articulate for? So ang pinag-uusapan po natin, wala na po ba yung respeto sa tradisyon na yun? Kagaya po ng binabanggit ko, every time mag-i-interpellate po dito, Madam Chair, because of that tradition, it's always the member of the minority who will start the interpellation because we have kept that tradition. Ang dami po. Ang dami ko pang sasabihin sa inyo, haba lang tayo. So the question is, when we did that to the Vice President earlier, now we're doing it now, are we now setting aside this tradition? That's number one question. Number two, is this committee authorized to set aside the tradition? Your Honor, short answer is no to both questions. Okay. If that is the answer, Madam Chair, and we are all bound to respect one tradition so sacred in our hearts, because we are called honorables in this house. We cannot be honorables if we cannot honor our own tradition. We are defined by what we believe as a tradition in this house. So if we are now all amenable that we have kept that tradition, no longer questions are being asked, then I will respectfully move, Madam Chair, to terminate the budget of the OBP for 2025. I object, Madam Thank Chair. you. Ayan po si Sagip Party List Representative Rodat. So ayun mga idol, maraming salamat sa panonood sa ating video at nakita na po natin kung paano pinagtanggol po ni Congressman Marcolita po yung ang BP Sara natin. At ang din naman talaga mga idol, lahat naman ng sinabi talaga ni Marcolita talagang totoo naman. At halos ganun talaga ang ginagawa ng mula pa noon, ganyan yung proseso at mga pamamaraan ng Senate hearing na yan pag nandyan sa Kongreso. So ayun mga idol, maraming salamat sa panonood na ating video. So abangan nyo na lang po ang next nating upload mga idol. Maraming salamat.